かこれが俺なんだよなめたなりしやがって邪魔すんじゃねヘドが出る Pinamagatan nga ang Chapter 1 na Sakura and Furin. Nagsimula ang Chapter 1 sa anime na Windbreaker sa scene na merong nakapaskil na sign sa isang bayan at pinakita nga doon ng isang malaking tarpaulin na maraming Japanese letters ang nakasulat at yun ay sinulat ng mga malalakas. Nagsimula nga ang bagong buhay ni Sakura sa isang malayong lugar na walang nakakakilala sa kanya at pinakita nga doon ang mga lugar kung saan iikot ang buong storya ng anime na ito. Si Sakura nga ay gustong gusto niya ang mga malalakas at wala siyang pakialam naman sa mga mahihina. Napunta naman ang scene na maraming mga gangster na hinaharas ang isang babae at sabi nga ng babae na umalis kayo sa dinadaanan ko. Pero pinipilit pa din ng leader ng gang yung babae na sumama sa kanila. Gusto nga ihampas ng babae yung mga pinamili niyang mga itlog sa mukha ng leader ng gang. Pero marami siyang bit-bit at sayang yung mga itlog kung ihahampas ko lang sa inyo. Kaya di ko to gagawin. Yaranai. Gusto nga ng lalaki yung mga matatapang na babae. Pero kung sobrang tapang mo, makikita mo yung sakit na hinahanap mo. At nagbalak nga umalis yung babae, pero pilit na hinawakan siya ng leader ng gang at nasaktan nga siya. At bigla nga pumasok itong si Sakura at nakita niya yung ginagawa ng gang sa babae. At nasa isip nga niya na ang mga mahihina ay tingin nila malakas sila. At hinawakan nga niya ang balikat nito at sinabihan niya na huwag kang gumawa ng mga walang kwenta. Ang aga-aga pa. Tinanong nga siya ng lalaki, "Ha? At sino ka naman? Anong meron dyan sa mukha mo? Umalis ka sa harapan ko." Susuntukin nga ng lalaki si Sakura pero nakailag ito at pinakita na nga ang mukha ng ating MC na si Sakura Haruka. At binugbog niya ang lahat ng isang iglap. At nagulat nga yung babae sa ginawa ni Sakura. Biglang sabi niya na tandaan mo ang pangalan ko at ang pagmumukha ko at kakatakutan ako ng mga mahihina at hahanapin ako ng mga malalakas. Ako ay sa Furin High School at ang pangalan ko ay Sakura Haruka. Para mas ganahan kayo basahin at pakinggan ang malupit ko na pag-narrate ay mag-intro muna tayo mga ka-otaku. NANI?! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Naglakad nga paalis itong si Sakura dahil tapos na niya bugbugin yung gang na nangaharas sa babae. At tinawag nga siya ng babae at sinabi na saglit pero tila ba na di siya narinig ni Sakura at paulit-ulit siyang tinawag. Hanggang sa hinawakan ng babae ang braso ni Sakura. Nagpasalamat nga yung babae sa kanya. Lumingon nga itong si Sakura at hinahanap niya kung sino ang kausap ng babae. At tanong niya nga ito, "Ha? Ako? Arigato. Ure? Sino pa nga ba?" sabi ng babae. Sobrang nagulat nga si Sakura at nag-blush sa narinig niya. At sabi niya na di kita niligtas sa mga gangster or kung ano man. Naiinis lang talaga ako sa mga yun. Tinanong nga ng babae si Sakura kung nagugutom ba siya. Anta, onaka suite nai? At napahanga si Sakura at sinabi na hindi Nasabi niya yun pero napunta sa scene na binigyan siya ng omurice ng babae. At nagkwentuhan nga silang dalawa. At sinabi ng babae na di ka pala taga dito. Kaya pala di kita nakikita. Ngayon lang. At bibihira lang din ang mga tao na gusto lumipat dito. Reply nga ni Sakura na syempre isa akong weirdo. Sabi naman ng babae na di ikaw. Ang sinasabi ko ay itong town na to. Dahil di safe dito at di nawawalan ng gulo ng mga gang. At sinasabi ko to kasi di talaga ako taga dito dati. At sinabi na nga ang pangalan ng babae. At siya ay si Tachibana Kotoha.
Nasa isip-isip nga ni Sakura na bakit di nandidiri tong babae na to sa akin. Ang normal na reaksyon ay dapat natakot siya sa akin dahil binugbog ko yung mga lalaki kanina sa harapan niya. Tinanong nga ni Kotoha si Sakura na di ka ba kakain? Di mo ba gusto ang omurice? Reply ni Sakura, nakakainin ko yan. Kakainin ko na dapat kaso nagsalita ka. Umisang subo nga si Sakura at sobrang nasarapan siya sa omurice. At wala ngang tigil ang pagkain niya sa omurice. Tinanong niya kung pwede bang mag-take off sa restaurant na to. Nawirduhan nga yung babae at sinabi na, ha? Baka ibig mo sabihin ay take out. Hindi pwede mag-take out. あテイクアウトだろできねえよ Sinabi nga ni Kotoha, nakakaiba yung mukha mo. Yung kalahati ng mukha mo ay magkaibang kulay. Hindi naman ata na pinakulayan mo buhok mo at naglagay ka ng contact lens, di ba? Nagpantig nga ang tenga ni Sakura at sabi niya na may problema ka ba doon? Sabay nilapitan siya ni Kotoha at nag face to face sila. At sabi niya na wow, parang marble. Di ko alam na pwede pala magkaroon ng ganitong kulay. あ何か文句あんのか すげえビー玉みたい Nabigla nga si Sakura at tinanong kung gusto mo bang makipagsuntukan. Nawirduhan nga si Sakura kay Kotoha. Ang normal na tao ay pinandidirihan ako kahit wala pa akong sinasabi. Mas marami pa nga nakita si Kotoha ng mga weirdong bagay. Kagaya nito. こんなのどんなだよ Sabay nagsalita nga si Sakura at sinabi na di importante kung ano itsura mo sa pakikipagsuntukan. Kaya nga ako pumunta sa Furin High School kung saan ang dun ang mga malalakas at andun lahat ang mga di nakapag-aral at kukunin ko ang pinakamataas sa Furin. Kinamumuhian ng lahat at walang ibang ginawa kundi suntukan. Nakikipaglaban para sa number 1 ang the best. Saktong-sakto yun sa akin. Kaya pala sinuot mo ang uniform ng Furin kahit bukas pa ang start ng klase, sabi ni Kotoha. だから学校明日からなのに制服着てんだワクワクしちゃった Nahiya nga si Sakura at sinabi na hindi yun. Kakalipat ko lang dito kaya normal lang na wala akong ibang damit. Patuloy pa nga inaasan ni Kotoha si Sakura hanggang nalipat na nga ang scene sa isang matanda na nagpasalamat sa kinain niya. Pinasalamatan nga ni Kotoha si Tatang na pinangalanan na Grandpa Yama. At may nalimutan nga si Tatang na gamit at inabot ito ni Sakura. At makikita doon na deep inside ay mabait na tao si Sakura at di lang halata sa kanyang muka. 荷物忘れてんぞ May inabot si Kotoha sa kanya. Binigyan siya ng candy ni Tatang at di daw niya maintindihan kung bakit siya binigyan ito. Sinabi sa kanya na you're a lifesaver. At as usual, nag-blush na naman si Sakura sa narinig niya. At sabi nga niya na sobrang weird talaga ng taon na ito. Sa itsura ko na to, di ba dapat matatakot sila at lalo na suot ko ang Furin uniform. At ngayon, nagpapasalamat kayo sa isang katulad ko? Patuloy pa nga nag-run si Sakura kay Kotoha. Pero ang sabi ni Kotoha sa kanya ay tama ang desisyon mo na piliin ang Furin. Pero di ka magiging top 1 sa Furin kahit kailan. Nagalit nga si Sakura sa mga sinabi ni Kotoha sa kanya at di mo alam kung gaano ako kalakas. Reply ni Kotoha, totoo na malakas ka. Pero kahit malakas ka, di mo pa din makukuha ang number 1 sa Furin. At ang totoong rason kung bakit ay dahil mag-isa ka lang. 一人だから At nagulat at nagalit nga si Sakura. Nag-walkout nga siya sa restaurant. Pero may pahabol na sinabi si Kotoha sa kanya na kailangan mo makita ang mga miyembro ng Furin. At pag nagawa mo yun, maiintindihan mo yung sinabi ko sa'yo. Mabalik nga tayo kay Sakura. Nagkalat nga ang mga miyembro ng isang gang at sinisira ang buong bayan. Natakot nga ang lahat ng residente ng bayan nung nakita nila yon. At may tinawagan ang isang tindera. Sino kaya yun? Malalaman sa mga susunod na pangyayari. At nagpakita nga si Sakura at yung leader ng gang na binugbog niya kanina. At mistula ba na gusto nilang gantihan itong si Sakura sa mga ginawa niya? Di nga pinansin ni Sakura ang mga to. At naglakad lang pero pinigilan siya ng leader. Sinabi niya na di ba sabi mo tandaan yung pangalan mo at mukha mo? Pero ako nalimutan mo. Tingin mo malilimutan kita sa ganyang pagmumuka. May contact lens at may kulay buhok. Ano ka, nagko-cosplay? カラゴに飯とかコスプレかよ Ay sandali lang. Yan ba totoo mong buhok? At wala ka din palang suot na contact lens. Pinagtatawanan nga siya ng mga miyembro ng gang at pinandidirihan siya. Sa isip-isip nga ni Sakura na yan ang normal na response. Lahat ng tao ay laging ginajudge ako at di ako hinahayaan magpaliwanag. Wala na akong pake. Sumuko na ako. Pero kahit ganun,
Gusto kong makita yung sarili ko kapag binugbog ko yung taong to. Ibig sabihin lang na mas malakas ako sa kanya. At bumalik nga sa kanya yung sinabi ni Kotoha. Patuloy nga nagsasalita yung leader sa mukha niya. Sinabi niya na war ito ng Furin at ng aming gang. Habang sinasabi niya yon, ay bigla niya sinuntok itong leader ng gang sa muka. At sinabi ni Sakura na ito yung tunay na ako. At inisa-isa niya ang lahat ng member ng gang at pinagbubugbog ang lahat. Ako ang pinakamalakas at ako ang top 1. Anong kinalaman ng pagiging malakas sa pagiging mag-isa? Patuloy nga siya sa pagbugbog ng mga members ng gang. At wala ngang kalaban-laban ang mga ito sa lakas ni Sakura. Hanggang sa ginawang hostage nga ng isang member ng gang itong si Kotoha. At wala ngang isip-isip. Sinugod ni Sakura ng hostage kay Kotoha at sinipa niya. Nagpasalamat nga si Kotoha sa kanya. Pero reply ni Sakura, ayaw ko lang talaga sa way nila na nagdadala ng mga armas sa laban. At patuloy pa nga din ang pakikipaglaban ni Sakura dito. At walang tigil siya dinagsa ng mga miyembro ng gang. Pero nahihirapan nga siya dahil habang nakipag-away siya, ay pinoprotektahan niya itong si Kotoha. Pero bakit nga ba pinoprotektahan ko siya? Nagpapakita ng maganda sa ibang tao ay hindi talaga nagkakaroon ng magandang balik sa akin. Hanggang sa meron isang miyembro ang pinulot ang isang kutsilyo at nahiwa siya nito sa kanyang paa. Sabi na walang magandang mangyayari pag may proprotektahan. Seryoso, ano ba tong pinaggagawa ko? Hahampasin na nga dapat si Sakura ng baseball bat at napapikit na lang siya dahil alam niya na matatamaan siya nito. At sinalag nga ito ng isang member ng Furin. At pinasalamatan siya nito. At nagulat siya na yung protekta sa kanya ay member ng Furin. At kilala nga ni Kotoha yung naligtas sa kanya. Sinabi ng isang miyembro ay ilihim mo ang mga nangyari dito at kilala mo na kung sino yung tinutukoy ko. At dumating na nga ang ibang member ng Furin para protektahan ang mga tao sa bayan. Sinabi niya na kapag nanggugulo kayo dito sa bayan ay alam nyo na kung anong mangyayari, di ba? At pinakita nga ang tatlong member ng Furin. Nagulat niya ang lahat sa pagdating ng ibang Furin members at nagtaka si Sakura kung bakit siya niligtas ng Furin. Binugbog na nga nila ang mga members ng gang na nanira ng bayan at pinotektahan si Sakura ng isang member ng Furin. At sinabihan siya na kapag nasaktan ka, dapat dito ka lang sa likod ko. Kapag galaw ka ng galaw, hindi kita mapoprotektahan. Patuloy nga na binugbog ng mga Furin ang naninira sa bayan at sineportahan sila ng mga tao. Nagtaka nga si Sakura sa nakikita niya. At sinabi ni Kotoha na diba sinabi ko sa'yo na itong bayan na to ay pinaliligiran ng mga bayolenteng tao at mga gangs? Pero nagbago ang lahat ng ito nung nakaraang 2 taon. At ang nagpabago nito ay ang mga estudyante ng Furin High School. At ang unang ginawa nila ay naglagay ng signage sa bayan. At ang mga tao na pinoprotektahan nila ang nagbigay sa kanila ng pangalan. At yun ang Bofurin, ang gardens ng bayan na ito. 暴風この町の盾ウィンドブレーカーと At natapos na nga ang laban. Pinasalamatan nga sila ng mga tao. Lahat sila ay nakikipag-away para protektahan ng bayan. At ngayon, mahal na mahal sila ng mga tao. At naguluhan nga siya Sakura sa mga narinig at nakikita niya. At sinabi niya na parang heroes of justice ang Bofurin. Pinasalamatan nga siya ng ibang mga residente ng bayan. At meron isang matanda na gustong lagyan ng pampagaling ang paa niya na nahiwa. Pero nagulat si Sakura kasi di siya sanay sa gantong sitwasyon. Kinausap siya ni Kotoha. Diba sabi ko sa'yo na oo, mag-isa ka ngayon. Pero alam ko na di ka naging mag-isa. Kasi yan ang pinili mo. Pero ang mga tao sa bayan na ito ay didepende na sa'yo mula ngayon. At sumagot nga sa kanya si Sakura. At sabay sabi na di ko kayo kailangan. At wala akong pakialam sa mga tao dito. Sumabat nga si Kotoha. Bakit mo binigay ang nakalimutan ni Tatang kanina sa restaurant? Bakit mo ko niligtas? Hindi ka pa sumusuko sa ibang tao at di mo kailangan sumuko. So simula ngayon, bakit di mo harapin ang nakikita mo? Pag ginawa mo yan, alam ko na makikita mo din kung ano ang gusto mong gawin. Napayuko nga si Sakura at biglang tumakbo. Sabay tinalunan ang mga tao at miyembro ng gang. At sinabi niya na ang mga masasamang tao ay gusto maging hero kung pakikipaglaban lang kahit ako ay kaya ko yung gawin. Ano tong pinagagawa ng Bofurin? Ano tong tagapagtanggol ng bayan? Sobrang astig nyo! At sinipa nga niya ang leader ng gang. Nagulat nga ang lahat sa ginawa ni Sakura. At doon nagsimula ang story ng isang lalaki na kinamumuhian ng mga tao. At walang ibang ginawa kundi makipagsuntukan at naging tagapagtanggol ng bayan. 町の英雄になる物語だ
Diyan na natapos ang chapter 1 ng Windbreaker. Shoutout nga pala kay Enzo Munoz ng Pampanga, Jasmine Alvarez ng Tayabas City, Kenneth Rivera ng Talisay City, Leila Fernandez ng Pagadian City, Mario Aquino ng Legazpi City. Kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng content, like, share, subscribe at huwag kalimutan i-hit yung bell button para maging updated kayo sa mga susunod na contents na ilalabas ko. So paano mga kaotaku? Hanggang sa muli natin pagkikita, peace out!もう